Samantala naman mga kasama, wala daw nilabag sa One China policy na tinatawag ang pagbati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bago nahalal na Pangulo ng Taiwan. Ito'y matapos magpabot ng pagbati ang Pangulong Marcos Jr. kay President-elect Lai Ching-te at sinabi pa na bukas siya sa pagkipag-alyansa rito. Sa panay ng Armen Manila, pinaliwanag mismo ni Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Silvestre Bello III na hindi pa naman naupang Pangulo si Lai Ching-te kaya walang nilabag naman ang Pangulo. Kagaya ng sinabi ko, hindi pa naman presidente yung nanalo eh. Diba? Sa may payag-uwo po. Sabi ko, wala namang violation ng One China policy. Alam mo naman, yung Pangulong Marcos, siyempre nagpapasalamat din siya. Parang pagbati niya, nagpapasalamat sa Taiwan sa napakagandang mga benepisyo at pagmamalasakit sa ating mga OFW. Napakaswerte ng mga OFW natin doon. Ang taas ng sweldo, ang babait ng mga employers. No, narito ay nagbanta nga ang China kay Pangulong Marcos Jr. na huwag makipaglaro sa apoy at huwag manghimasok sa isyong politikal ng China at Taiwan. Dapat din daw sumunod ang Pilipinas sa tinatawag na One China Principle. Kahapon din ay patawag si Philippine Ambassador to Beijing Jaime Flor Cruz para pagpaliwanagin pa rin sa naging pagbati ng Pangulong Marcos. Iginigit kasi ng China na teritorya pa rin nila ang Taiwan at ang People's Republic of China lamang ang gobyernong kumakatawan naman sa buong bansa.